Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,505 subscribers. Malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay kay Tito Soto po. No? Si Tito Soto po ay dating Senate President at ilang beses na rin pong tumatakbo ito bilang senador ng Pilipinas at lagi pong nananalo. No? Pero meron pong isang beses na natalo po siya ng pagkasenador. Yung mga panahon po na yata yun na kumampi siya kay dating Pangulong Erap Estrada. Okay? At ano rin po yan, no? Ilang beses na rin po tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas. 2 beses po ang pagkakaalam ko. Yung isang beses ay umatras na rin po siya dahil nga po si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na dapat ay katandem niya ay umatras na po at bumaba na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas at nanalo po siya. Ang katandem na niya po doon ay si Joe De Venecia. Okay? Ngayon po, si Joe De Venecia po. Ngayon ay tapos recently tumakbo po siya bilang pangalawang Pangulo ni Panfilo Ping Lacson, ngunit parehas po silang natalo. Speaking of Panfilo Ping Lacson, ay natalo na rin po yan 2 beses na po sa pagkapangulo. No? So talunan po yung dalawang yan in terms of do sa 1-to-1 election. Yung presidente, vice-presidente. Pero pagdating naman po sa senador, ay lagi pong nananalo yan. No? Si Ping Lacson, wala pa pong talo yan sa pagkasenador, pero sa pagkapangulo ay talong-talo yan. Okay? Ngayon, recently nagkaroon po ng survey, no? At dito sa survey na ito ay nangunguna sa senatorial survey, nakakagulat. Shocking results revealed, no? Bakit nga po, no? Biruin mo 'yon, no? Akala natin hindi na sikat si Tito Sen, ngayon biglang nagtatap pa sa isang survey. Okay? Katulad nga ng nasabi natin mga kaibigan, si Tito Soto ay dating Senate President yan. Hindi natin matatawaran sa ilang taon ang presidente ng mga panahon na yon ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin natin ay one of the best presidents, no, na na-produce natin. Okay? Ito nagdo-dominate siya. Kapatid rin ito ni Vic Soto. Pamangkin niya si Vico Soto na hindi siya sinuportahan o kaya tahimik na sinuportahan noong nakaraang eleksyon. No? In the survey conducted noong February 17 to 22, yung Soto ay earned of 56.5% voters preference, reaffirming his strong public support for his Senate comeback. No, yan. Si Soto, in a statement, appreciated the support of the Filipinos, promising to sustain efforts that will improve the lives of Filipinos. Ang sabi niya nga doon ay, lubos akong nagpapasalamat sa tiwala at suporta ng ating mga kababayan. Ang resulta ng survey na ito ay patunay na mahalaga sa kanila ang tunay na serbisyo publiko at makabuluhang batas na may positibong epekto sa bawat Pilipino. Patuloy tayong magsisikap para sa ikabubuti ng ating bansa. No? Pag ito na-elect si Tito Soto sa May 2025, Soto will make history as the first senator to serve 5 non-consecutive terms. 5 no? Having first won a Senate seat in 1992, 6 na taon yan alam ko no? Yung 1992 na yan, to 1998. Soto has been a political mainstay, authoring and sponsoring a staggering 259 laws
a record and match in the chamber. The survey showed Soto is statistically tied with re-election is Senator Bongo. Yan, biruin mo yan. Number 2 pa si Senator Bongo with 55.3% and ACT-CIS party list Representative Erwin Tulfo with 54%. So sa survey nito, si Erwin Tulfo ay pangatlo na at inaasahan natin na si Erwin Tulfo na kandidato ni Romualdez ay bababa na ng husto. Also included in the Magic 12 are Senator Lito Lapid, kabalan yan from Pampanga with 48.1%. Mga taga-Pampanga, kabalen, iboboto niyo po ba si Lito Lapid kahit walang ginagawa sa Senado? Yan. Tapos si former Senator Panfilo Lacson with 46% and Senator Bong Revilla with 45.7%. The survey involved 1,200 registered voters nationwide. Kayo po ba, mga kababayan ko, iboboto niyo po ba si Tito Soto na matagal nang naging senador ng Pilipinas? Naramdaman niyo po ba yung mahigit na 200 batas na produce niya, na inisponsoran niya, na siya ang author or co-author? Pabor po ba kayo sa kanyang mga advokasya dyan sa Senado? Nakakatulong po ba siya sa mga elderly, sa PWDs, sa mga estudyante? In terms of infrastructure, may mga nagagawa po ba siya? Ngayon, pag siya ba ay binoto ng Pilipinas, siya po ba ay magiging hindi po bias kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Ating alamin po yan. Kasi kung magiging bias lang si Tito Sen, ay hayaan na natin. No? Hayaan na natin mag-stay sa Eat Bulaga dyan sa Channel 5. Pero kung mapapangako ni Senator Tito Sen na hindi siya magiging bias, iboto natin. Dahil naging Vice Mayor pa yan ng Quezon City. Alam nyo naman, taga Quezon City tayo, talaga dito tayo lumaki sa Quezon City, kaya nga pinapangalagaan din natin ang Quezon City. Okay? Ito po ito ay walang kinalaman sa ating trabaho, no? I mean, tayo professional na nagtatrabaho din aside from being a political vlogger. Ito ay opinion po natin, no? Yung mga nababasa po natin sa periodiko. Ito, wala po tayong fake news dito sa ating programa dahil pinapangalagaan po natin ang katotohanan. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.